Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No, matapos magkaroon ng ceasefire, no, ang Iran at Israel mga kapatid. Sa unang pagkakataon ay muling nagsalita ang kanilang supreme leader ng Iran mga kapatid, no. At dito ay binanatan niya si US President Trump mga kapatid at sinabihang nag-e-exaggerate lamang mga kapatid at matinding sampal sa muka ng Amerika ang ginawa nilang pagganti doon sa US base military sa may Qatar. No, etong balitang to mga kapatid ay mula rito sa Net25 News. Sabi rito mga kapatid, walang balak ipagpatuloy ang nuclear talks sa USA nitong Iran. At ipagpapatuloy pa rin nila mga kapatid ang paggawa o yung kanilang nuclear program. Ang sabi rito sa report mga tol, ayan binaliwala ng supreme leader ng Iran ng airstrike ng US at tinuldukan ang posibilidad ng pag-usad ng nuclear negotiations. Yung ginawa ng Amerika na pagbomba doon sa kanilang 3 nuclear facilities doon sa Fordo, Isfahan at saka yung isa pa. Yan ay binaliwala. Kumbaga sabi nga gano'n ng Supreme Leader, masyado lang daw nag-exaggerate no, si US President Trump. Pero sampal sa mukha nila yung ginawa nilang pag-atake dito sa airbase, tama ba? Military base ng US dito sa may Qatar. Panoorin natin mga kapatid itong balitang to at syempre samahan ninyo ako magbigay ng reaction, commentary. Kayo pwede rin kayo mag-comment sa ibaba ano ang masasabi nyo rito. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Binaliwala ng Supreme Leader ng Iran ang ginawang airstrikes ng Estados Unidos sa kanilang nuclear facilities. Basahin natin. They attacked our nuclear facilities which is, of course, subject to independent prosecution in international courts. But they were not able to achieve anything significant. No, bigo daw mga tol ng Amerika at wala silang napala sa kanilang ginawa mga tol no. But they were not able to achieve anything significant mga tol. Wala silang napala, sabing ganun. The President of the United States made an unusual exaggeration in describing what had happened. No? Masyado lang daw OA o nag-exaggerate lang si Trump. Unusual exaggeration in describing what had happened. Sabing ganun. It became clear that he needed this exaggeration. Kailangan daw kasi ni Trump tong ganitong exaggerate Parang kumbaga, kailangan mo yan, nagpapasikat ka parang ganun. Anyone who heard those words understood that beneath o sa ilalim ng surface of those remarks, there was another underlying truth. They couldn't do anything, they couldn't achieve their intended goal. Kumbaga sabi niya sa kabila ng mga tao daw, mga taong nakarinig ng mga sinasabi ni Trump, no? Sa kabila ng mga pahayag na gano'n ni Trump o yung mga exaggeration daw ni Trump, no? Sa likod noon ay may nagtatagong katotohanan na wala silang napala. Doon sa kanilang goal, wala silang nakuha, no? Sabing ganun mga tol, hindi sila nagtagumpay. Ayon kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, walang anumang napala ang Estados Unidos sa kanilang ginawa kung saan hindi maaantala ang kanilang nuclear program. Habang ang ginawang pagganti ng Iran sa airbase ng US sa Qatar ay nagtala ng matinding pinsala. Grabe yun, iba yung napanood nating balita Kasi sabi, yung pinakawalang mga missile ng Iran sa Qatar is sinalag mismo ng Qatar, tawag dito, air defense.
tapos hindi tumama, walang mga tumama at nasalag lahat, 'di ba? Yun yung napanood nating balita. Pero dito, ang ulat ni Iran Supreme Leader matindi daw ang napalang pinsala, mga tol. No? Panoorin natin 'to. Ganti ng Iran sa airbase ng US sa Qatar ay nagtala ng matinding pinsala. جمهوری اسلامی The Islamic Republic delivered a hard slap, no? Matinding sampal sa muka ng Amerika, sabing gano'n. The Islamic Republic delivered a hard slap to the face of America. سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت به یکی از پای It attacked one of America's key bases in the region, Al-Udeid Air Base. Yun nga, no, yung sa Qatar ngayon, and inflicted damage, no? Matindi daw, mga kapatid, ang natamong pinsala ng airbase ng Amerika dito sa Qatar. So iba doon sa report na mga napanood natin, 'di ba, na yun ay na ano agad na kumbaga na intercept yung mga missile na pinakawalan nila sa Qatar. پایگاه‌های مهم Sabi nga ganun ni Trump, 'di ba? Very weak response, yun ang sabi. So sino kaya sa kanila nagsasabi ng totoo? آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد. The same people who had exaggerated in that previous case tried to downplay this one. No? So kung ito naman ay hindi totoo, exaggeration lang din niya to. Pero hindi natin alam, mga kapatid, kung ito ba'y pinagtatakpan lang ng Western media, 'di ba? Kung nagsasabi ng katotohanan itong Iran Supreme Leader na talagang matindi ang tinamong pinsala ng airbase ng US dito sa Qatar, 'di ba? و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن. Saying nothing had happened while in reality something significant had occurred. Sabi ganun, sinasabi nyo walang nangyari pero ang totoo, 'di ba? Talagang meron kayong natamong pinsala. بگن هیچ اتفاقی نیفتاده در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. The fact that the Islamic Republic has access to important American centers in the region به مراکز مهم آمریکا در منطقه and can strike them whenever it deems necessary is no small matter. It is a major development, sabing gano'n ni Ayatollah Khamenei. و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است در آینده. And this is an event that could very well be repeated in the future. So pwedeng maulit, no? Etong ginawa nila. این حادثه Kumbaga ipinapakita rito ng Iran na talagang so powerful sila. قابل تکرار است در صورتی که تعرضی صورت بگیره. If هزینه aggression occurs, the cost for both the enemy and the protester will certainly be high. قطعاً بالایی خواهد بود. Inilabas ng Iran ang pahayag ng kanilang Supreme Leader matapos na ipagmalaki ng US na napigil nilang Iran sa nuclear ambition nito. Kanya-kanya silang propaganda, no? Ang Ayatollah ay nagtago sa bunker ng halos 2 linggo mula nang magsimula ang pag-atake sa kanila ng Israel. Ito yung sinasabi na nagtago si Ayatollah Khamenei. Nagtago siya sa bunker ng 2 linggo at lumabas mula nung matapos na o magkaroon na ng ceasefire. Git nito na masyadong na-exaggerate ni US President Donald Trump ang umano'y airstrike na ginawa nito sa kanilang bansa. لازم میدونم I feel it is necessary to offer congratulations to the great nation of Iran. Sila daw ang dapat ikino-congratulate. I feel it is necessary to offer congratulations to the great nation of Iran. به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت I عرض extend می‌کنم. several congratulations to the تبریک people. One is for the victory over the fake پیروزی Zionist بر regime. رژیم جعلی صهیونیست با اون همه Despite all the noise and با all the اون همه claims, ادعا the رژیم Zionist regime was nearly صهیونی brought to its knees در and زیر ضربات crashed جمهوری under the اسلامی blows of the Islamic Republic. The Zionist regime was nearly brought to its knees, no? Mapapaluhod na daw nila, mga kapatid, ang Zionist regime. Yung tinutukoy nila si Netanyahu, mga tol.
No, yan, no, the Zionist regime was nearly brought to its knees. No? Konti na lang luluhod na mga kapatid si Netanyahu, yun ang sabi ni ni Ayatollah, and crushed under the blows of the Islamic Republic, mga tol. Dudurugin, no? در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. تبریک The second congratulation is for the victory of our beloved Iran over the American regime. Ito yung unang-unang congratulations nila dahil nanalo daw sila laban dito sa Israel at muntika na nga daw nilang mapaluhod, mga kapatid, ang si Netanyahu. At pangalawang victory nila o pangalawang pagkapanalo nila ay laban naman dito sa Amerika. دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد. The American regime entered the war directly because it felt that if it didn't, چون احساس کرد baga parang nararamdaman kasi ng Amerika na matatalo na itong Israel. So kailangan na nila manghimasok. Parang ganun ang lumalabas. که اگر وارد نشود رژیم The Zionist صهیونیستی regime would be به completely کلی نابود annihilated. خواهد شد. Annihilated. Sabing ganun, kung hindi daw nang himasok ang Amerika, mga kapatid, no, dito, durog na daw etong Israel. Yun ang sabi, mga kapatid. Pero ayon sa report ng mga napanood natin, ito hindi galing sa akin to, mga tola. Ayon sa report, nasa 600 plus ang nasawi dito sa Iran, habang 28 naman ang nasawi dito sa Israel, no? Different number, mga kapatid, ng mga casualties. Pero dito, mga kapatid, sabi rito ni Ayatollah Khamenei, the Zionist regime would be completely annihilated. No? Talagang as in mabubura na sana, mga kapatid, etong Israel, sabing ganito ni pangalan nito, Ayatollah Khamenei, kung hindi daw pumasok ang Amerika. Ano sa tingin ninyo? Pwede kayo magbigay ng comment. صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد. It entered the war to save it, Israel, but gained nothing from this war. Pero wala namang napala, no? Pumasok-pasok ang Amerika, nakisawsaw ang Amerika para ipagtanggol ang Israel o para iligtas ang Israel. Pero wala naman silang napala, sabing ganon. برای اینکه او رو نجات بده. لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. Sa kabila nito ay sinabi ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na walang balak ang Iran ipagpatuloy ang nuclear negotiations nila sa Estados Unidos. توافقی الان No برای شروع agreement has مجدد been made to مذاکره resume صورت نگرفت. negotiations now. من به صراحت عرض I'm می‌کنم نه stating قراری clearly that گذاشته no شده نه agreement قولی has been گذاشته made, شده no promise نه has اصلا been made. صحبتی ما کردیم Or برای we شروع talk مجدد all مذاکره about restarting ولی اینکه restoration. بین خودمون داریم The fact بررسی می‌کنیم that we که are examining among مصلحت ourselves مردم with ایران چه interest هست اون یه بحث دیگه the Iranian people تا is الان another هیچ discussion. قراری هیچ موضوعیتی So far there's been no agreement to subject for negotiation. So walang برای negotiation. مذاکره گذاشته یعنی Tuloy ang nuclear program. وجود نداره و قراری هم گذاشته Giit ni Araghchi, wala pang kasunduan para sa pagpapatuloy ng negosasyon. Dagdag pa nito, mayroon na silang masamang karanasan sa US kung saan parang sila ay natraidor. Ang pangyayari ay tiyakan niya na makaapekto sa mga susunod nilang desisyon. ما آتش بس قبول نداریم چون آتش بس خودش We do not accept a ceasefire. O wala raw silang tinatanggap na ceasefire because a ceasefire itself is the product of negotiations محصول یه مذاکره‌ای هست or a cessation of operations where the two sides negotiate talks. For example, agree to مثلا stop. توافق میکنن که متوقف بشه گفتم ما هیچ آتش بس As I said, that we do not accept any ceasefire. O yan si na mismo nagsasabi, foreign ministers, na wala daw silang tinatanggap na ceasefire. Ang sinabi nila, kapag tumigil daw ang Israel sa pag-atake, hindi rin sila haatake. Kumbaga hindi sila gagante. Pero wala silang tinatanggap na kahit na anong ceasefire agreement. Kasi yung pagtanggap daw sa cessation ay parang pakikipag-negotiation na rin yun. بس قبول نداریم
توقف عملیات قبول نداریم ولی اگر رژیم صهیونیستی But if the Zionist regime does not continue its attacks, we have no intention of continuing, sabing ganun. به حملات خودش ادامه نده ما هم قصدی برای ادامه نداریم بگم که هر جنگی say با the خودش very- یک تغییر Ano sabi? ادامه نده ما هم قصدی برای ادامه نداریم بگم I must say that every war creates changes in itself. که هر جنگی با خودش یک تغییراتی رو And these changes in diplomacy will also show themselves, which we are now adjusting. ایجاد میکنه و این تغییرات در دیپلماسی هم خودشون نشون خواهد داد که حالا داریم ما تنظیم میکنیم دیگه که از الان به From بعد now on, our دیپلماسی ما diplomacy will definitely حتما تغییرات it will خواهد داشت definitely حتما take on a شکل new- جدیدی به will خودش خواهد definitely گرفت take on a حتما new آرایش direction. جدیدی به خودش خواهد گرفت Alright mga kapatid, yan na nga ang pahayag ng Iran no about dito sa Amerika at saka sa Israel no. At kinokongratulate nila ang kanilang sarili sa pagkakapanalo sa dalawang bansa. Una sa Israel dahil kung hindi daw nakialam ang Amerika, burado na daw talaga Israel ngayon. At isa pa ang Amerika, syempre panalo ulit sila dahil wala namang napala ang Amerika dito sa ginawa nilang pag-atake sa kanila at wala raw silang ina-accept na kahit na anong ceasefire negotiation o nuclear negotiation at ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang nuclear program. So it means mga kapatid, in the future or in the near future ay posible pa rin talaga mangyari mga kapatid itong nangyari nitong mga nakaraan. Dahil nga ayaw pumayag ng Amerika o ng Israel na sila ay magkaroon ng nuclear na arsenal mga tol. Anong masasabi nyo rito? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Alright, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.